Mr. Africa, magandang umaga po. Hello, morning po. Yes Hello. po, magandang umaga sir Masana po. Opo, ano po, okey naman po, okey ba tayo diyan? Kumusta po ang ano, kumusta? Okay naman, Okey naman. masarap magtulog ko pagkatapos ng solo ni Pangulo Marcos. Ibig sabihin sa Nakaantok eh. akala ko satisfied kayo na antok pa. Bakit po? Ano ba talaga ang assessment ninyo? Ano sa may pinaburan ba kayo sa sinabi niya? Meron di kayo pinapaburan? May nakukulangan ba kayo? Saan, Mr. Africa? Opo, go ahead po. Well, siyempre papaboran naman natin yung mga kahit pa paano maliliit, napakaliit na mga akbakan nilanunsyo niya. Siyempre, yung mahabang palapak dun sa pagtanggal ng systems law sa Hmm, kuryente, tama naman yon. Pero yung problema sa amin, sa dami ng maliliit na mga binanggit ng mga hakbangin, yung pinakamalaking mga problema, parang ligid sa isip niya eh. ano Yung 'yun? Pilipinas ngayon yung pinaka mabagal na paglago ng ekonomiya dito sa Timog Silangang Asya. Oo Yung nga, pagbagal na ekonomiya dahil nga sa hindi pagbigay ng suporta sa agrikultura at industriya. oo. Yung bahal yung even sa usbay ng kuryente. So ito lang, hindi naman mahal ang kuryente dahil lamang sa systems loss. Hmm, Mahal ang kuryente kasi 70% ng kuryente ay galing sa 5 kumpanya lamang. mhm, So yung pagmonopolyo ng ekonomiya, yung kakulangan ng suporta sa agrikultura, hmm, yung kawalan ng proteksyon sa Pilipinong industriya, mhm, wala tayong nagdinig eh. So medyo, of course, lahat ng mga maliliit na akbangin na sinabi niya, okay naman yon. oo, Pero kung hindi mo natutumbok yung mas malaking problema at magagawin siya ng mas ambitious na akbangin din sa mas malaking problema, oo. parang business as usual eh. At sa amin nila pinakakapos, business as usual siya. Walang pagtanggap ng kakulangan ng hakbangin nito nakarang 4 na taon. Oo. Walang pagtanggap na nasa panibagong yugto na ng pagbagsak ng ekonomiya. Mhm. Even yung pasabog niya, hindi ko naman, napaisip pa nga ako, yung pagbagay mo sa kanyang pinsan, yun na ba yung pasabog? Kasi hindi pa umabot sa 5% sa dapat kasuhan, nakasuhan. Hindi nga niya Tapos sabihin niya, pasabog yun sa pinsan. hindi nga niya mapangalanan, eh. Hindi niya pinangalanan, eh, 'di ba? Parang nahiya siyang pangalanan, eh. Ah, Baka sumama ang loob. well, Hmm. siguro nga. Pero sa amin, magandang halimbawa yan eh. Kasi hindi niya pwede sabihin na, pasulong yung kanya anti-corruption ng kampanya. Kung Oo. mismo yung ICI, hindi ko ito makalimutan, may isang interview sa isang opisyal ng ICI, Oo. sabi dati, hindi bababa sa 1,200 ang sangkot sa korupsyon. Mhm. Kung pagkatapos isang taon, hindi pa tababot ng 50 nakakasuhan, hindi pa inaabot ng 5% Oo. ng lahat ng sangkot sa korupsyon. So, hindi na usapin ng mga big fish na nakalusot. Oo. May mga big fish dyan. Oo. Binigyan pa ng bagong peso sa bangko, Oo. ginawa pang presiding officer ng Senado. Yun na nga. Medyo yan, medyo marami nakalusot. Eh, di kaya nga sinasabi nung minority ngayon na selective, eh, selective justice, eh, 'di ba? Mr. Africa? Kasi Eh, ang nakakulong lang, eh, totoo yun. ilan lang, eh, 'di Totoo ba? yun. Oo. Alam mo, isang binabantayan namin, yung opisina ng ombudsman, Hmm. meron siyang 2,437 permanent positions. Oo. Alam niyo ba, hindi pumabot kalahati noon ang fielding na posisyon. 1,200 lamang ang fielding na posisyon sa ombudsman. Ngayon, kung yung mismong premier anti-corruption agency ng gobyerno, yung ombudsman, hindi mo pinuno yung mga permanent positions, anong ibig sabihin yan sa anti-corruption campaign mo? Kasi lalo kung big fish, Oo. kailangan mo siguro mga 30, 50 investigating team para sa case build-up. Oo. Pero kung kalahati ang less than half yung workforce mo, tapos libo-libo ang sangkot siya ng mga corrupt, kasama na dyan, 6 na senador, 200 na mga representante sa Kongreso, Mm. may 1,000 DPWH na opisyal, wala pa nga dyan yung mga naka 1,000 contractors. Mm. Ito Wala pa. naman hindi ka seryoso kung walang kaakibat na manpower kumbaga sa Naku. iyong anti-corruption campaign. Nako. So nakukulangan pala kayo. So Ayun ba? Natuwa ba kayo? Walang hindi, biro. natuwa Pinakinggan ko talaga siya. Nakatulog ako. natuwa ako doon sa kuryente, siyempre. Natural. Oo. Isa man yun. Oo, yun lang. Isang Wala. kaslating oras. Wala na iba. O yun. So doon pala sa larangan ng ekonomiya dapat tinunto natin kung ano yung talaga naging problema. Hindi para ang tingin niyo parang palliative ba yung yung mga solusyon na nakikita niya? Hindi pa nga
Hindi pa nga palliative eh. Niyakap niya yung dahilan ng sakit. Halimbawa, yung pinagmalaki niya yung mga free trade agreements. Ewan ko na kung nabot, sa bandang dulo na kung gising pa kayo. Pinagmalaki niya yung mga free trade agreements. Para nakakalimutan niya, hindi na usang free trade agreement ngayon. Yung pinakamalapit na bansa na kaalyado ng Pilipinas, yung US, pinalikuran na ang free trade. So, nagtataka kami. Sa 5 dekada ng free trade ng Pilipinas, bumagsak ang agrikultura, pinakamalit sa ating kasaysayan, kaya malang pagkain. Bumagsak ang industriya, pinakamalit sa 8 dekada, kaya kulang ang trabaho. So 5 dekada natin tinatapos ng free trade, bigo tayo umunlad. Ngayon, yung US, tinatalikuran ng free trade. Yung China, yung Europa, hindi din naman nag-free trade yung mga yan. Hindi ba medyo may sabit na pati nga yung mga pinakamalaking industrialisadong bansa, natalikuran yan, napagkulit natin sa kanya. So medyo, matuto tayo sa halimbawa na ginagawa ng US, yung tax silicon na binanggit ni Pangulo Marcos, yung semiconductor hub sa Santa Luzon, bahagi siya ng America First policy ng US. Ibig sabihin ng America First, wala kaming pake sa ibang mga bansa, papalakasin namin ng Amerikanong industriya. So nakakatawa dito, ang pinagmalaki pa ni Pangulo Marcos sa ating sariling bansa, isang America First na programa, pero wala siyang sinabi na mag-Filipino first. So yung mga Pilipino negosyante, hindi ko dapat magalit eh. Maliban sa mga negosyante na nakikilaban sa pagbebenta ng kuryente o tubig sa mga tax silicon na kumpanya, yung Pilipinong industriya, magalit sila. Nakalimutan. Grabe yung tumbling ng gobyerno magbigay ng suporta sa dayuhan, pero walang kahalin tulong suporta sa mga lokal Pilipino. Medyo sobrang makaluma, sobrang baluktot na idea yun na hindi ko nalikuran ni Pangulo. Yinakap pa niya. Pinagbigan pa niya. Sige. Mr. Africa, salamat. Good morning sa inyo. Thank you. Sige po. Maraming salamat po. Mr. Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation.